Ayan mga ka-viewers, good afternoon. At meron akong isi-share sa inyo. Yan. So ito po ay tapos ko na itong ma-repair mga ka-viewers. Hindi ko lang, at pasensya na hindi ko na i-vlog dahil itong repair na to ay pareho nung ni-repair ko nung nakaraang araw. At yung module na ginamit ko ay magkapareho din. So kaya hindi ko na lang binibideo. At ito, pinapakita ko na lang kung paano. Ayan. So simple lang naman to mga ka-viewers. Ano ko lang dito, ang purpose ko lang dito dahil bakit ko ito ay sinishare. Ayan, itong video na to ay para lang po sa mga mayroong ganitong klaseng Bluetooth speaker na mga China. Yan, ganitong klaseng Bluetooth speaker na kung sakaling sunog yung sira na yung kanyang module at hindi na kayang i-repair ng technician, so wag nyong basta-bastang itapon mga ka-viewers tulad itong ginagawa ko. Ayan, so bago pa pala tayo magpatuloy mga ka-viewers, ayan, magandang hapon po. At sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube channel, ayan, don't forget to subscribe and like the button at ilagay sa all mga ka-viewers para kayo po ay automatic ma-notify ka agad tuwing tayo may upload. So ayan, at huwag na rin kalimutang i-share kung iyong nagustuhan. So ayan, ito tayo mga ka-viewers, ito ang i-share ko sa inyo. So itong ano na pala to ay pinaparepair to nung nakaraang taon sa akin. So dahil sunog yung kanyang board, nabasa doon ng tubig, sabi ng may-ari, nabuhusan, at yung ginagamit nila umusok. Nung no-feed ko, sunog talaga yung IC sa ilalim. So hindi ko na ni-repair at inasuggest ko sa may-ari ay magbili siya mag-order ng bagong board dahil ayaw niya man nang ako mag-order dahil parang sa tingin ko ay ano siya walang tiwala. Parang gano'n na nga So sabi ko siya na mag-order kasi ayaw niya na ako mag-order So ayun, yun nangyari mga ka-viewers. Nung nag-order siya, so nung dinala sa akin dito, yung na-order niya na module ay hindi man para dito. Hindi tugma ba dahil yung in-order niya ay 5 volts Bluetooth module, yung ginagamit pa sa mga karaoke or sa amplifier para magiging Bluetooth. So yun yung ginagamit niya. So hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang sabi ko sa kanya, bili ka ng Bluetooth board na pangpalit dito, pang replacement ba? Or baka yung mga 12 volts na Bluetooth 12 volts amplifier module. So hindi tama yung binili niya, hindi tugma sa sinasabi ko, kaya ayun. Hindi kami nagkaintindihan, so hindi na daw niya ipaparepair. So sabi ko sa kanya, kung ako yung nag-order, so baka tama pa yung binigyan ko na siya ng nakita ko na sa kanya yung forma na i-order niya, pero iba pa rin yung na-order. Sa tingin siguro niya ay mura lang yung kaya yun ang in-order. Hindi porkit mura, yun na agad. Hindi naman tama yung in-order niya dahil yung in-order niya ay isa pong tawag dyan, 5 volts amplifier board, module, yung pagmaliit. Ito mga ka-viewers. So ito yung na-order niya. Ito. So kaya sabi ko, ganito yung na-order niya mga ka-viewers. So sabi ko, hindi yun ang ibig kong sabihin, hindi ganun. So hindi ganun yung mga ka-viewers, hindi po, sabi ko hindi ganun yung sabi ko sa kanya, hindi po yun So mali yun, sabi ko. Sabi niya, yun daw in-order niya dahil yun nga, mura lang. Sabi ko hindi yun, dahil ang kailangan namin ay Bluetooth amplifier board, yung yung pang-replace na dito. So nung tingnan ko din mga ka-viewers, wala din available na para dito. So pwede naman sana yun kung sabi niya na ako na lang mag-order. So gagamitan ko lang sana yun orderan ko ng 12 volts na Bluetooth amplifier board. Yan. So yun na. Hindi niya na pinaparepair. So sabi niya, wag na daw to hindi na daw niya ipaparepair. So yan. So ito, sa madaling salita, dito na sa akin to. Hindi na niya kinuha. Ayun. So ito, nung una, inorderan ko ito sa online ng mga ka-viewers, yung 12 volts din. Ito. Ayan. Ito yung ginagamit ko nung una, kung nakita nyo naman sa mga video ko. So ito siya yung ginagamit ko pang testing. Itong board na to. Dito ko lang to nilagay. Diyan ko lang nilagay mga ka-viewers. So ayun, nung nakaraang yung nakita niyo yung upload ko na nag-order ako ng malalaki pa dito, yung mayroon siyang optical. So dinalawa ko dahil pag dalawa kasi yung kunin ko, bali mahulog siya ng na halos 50% pag dalawa. So makakatipid ako doon. So bali ang nabayad ng customer ay na lang, kunti na lang dahil dalawa So yun. At
alam naman ng customer na dalawa yun sa tinanong niya ako, dalawa, kanina yung sa isa, sabi ko sa akin yan. So, kasi gagamitin ko din. So, yun. So, sa madaling salita mga kabers, meron akong isa. So, ito nang nilagay ko dito. Ayan mga kabers, oh. Ayun. So, pasensya na, medyo madumi yung speaker dahil hindi ko pa nalinisan. So, ganun yung setup ko mga kabers dahil kung magbutas pa ako dito, medyo mahirap dahil pabilog siya. Dito naman sa taas, ayun, medyo mahirap din dahil hindi siya tukma dito. Iba kasi yung shape niya. So, kaya dito ko nilagay sa likod. At kung nakita nyo naman, oh, mayroon siyang ito. Mayroon siyang kunting bakante dito. So, ang purpose ko dyan, dahil mayroon ako ditong ano mga viewers, maliit na, ano bang tawag dyan? Maliit na blower. So, ito po yung gagamitin ko para dyan mga viewers para hindi masyadong init yung pinaka ano niyan. Pinaka IC dahil nakita ko yung kanyang IC ay nakadikit sa pinaka board. Yon. So pangit siya, hindi man ba sa ano man so, dahil yun nga ano siya medyo down sa ano sa opinion ko lang ha. Dahil nakadikit sa board. Hindi katulad nito. Ito, matagal na to sa akin, mag-3 taon na to mga viewers. Ito. Mag-3 taon, magdadalawang taon na mga viewers yan. So nakita nyo ito, mayroon siya sariling heatsink, you know. Ada si Aileen Anam. So ayan o, yung kanyang IC, you know. Ayan po yung kanyang audio IC. So bali, yung nakalagay dito ay PA 20009L. Yan, UTC. So maganda to mga kabers para sa akin dahil yung init sa IC ay matransfer niya dito sa pinaka heatsink. Yan, kasi makapal kasi yung heatsink eh. Yan, so mas maganda siya para sa akin ha. Hindi katulad nung IC nito nakapilit dito sa board. Yan, dito sa gitna, nakadikit. So kung iinit yung IC, hindi niya masyadong mai-transfer dito yung init dahil nga hindi naman makapal itong nakalagay dito na ano mga viewers. At isa pa, hindi naman aluminum itong nakalagay dito, kundi tanso or copper. Yan. So alam naman talaga natin yung copper ay kung about sa heat ano tawag diyan yung tinatransfer ba kaagad yung init. So mas maganda talaga yung aluminum dahil madali siyang makahigop ng init ba. Ikumpara natin sa copper, medyo kaibahan. Pero kaya nga sa opinion ko, sabi ko ay medyo dihado dahil nga nakadikit dito sa board. Yan. Mas maganda kasi itong IC nakadikit dito. Tulad nito, dito nakadikit. So, yung init ng IC, mapupunta po siya dito mga ka-viewers. Ayan, dito siya mapupunta sa mga heatsink niya. Yan. So, kaya nasabi ko mga ka-viewers na pangit siya. Ito, pangit yung kanya. Para sa akin ha. Pero sa performance naman, malakas siya, malakas. Dahil kung ikumpara natin ay D10 D50 pala yan, no? Nakalagay dito ay D50. Ayan, D50. So ito naman siya, ito namang isa ko ay D10 lang po to mga kabers, D10. Ayan, no? Ayan, D10 lang po yan. Ano, basta na ito. May ganito kasi nakalagay D10. So ito sa D10 lang, itong ano niya ay D10 lang, pero ang nagustuhan ko dito ay ito. May heatsink yung kanyang mayroon siyang heatsink ito heatsink na to. Ito yung IC niya nakadikit sa heatsink. So hindi katulad nito kung nakita try niyo puntahan yung Apple ko nung isang araw na pinakita ko yung laman nito. So yung laman niya ay wala siyang heatsink, nakadikit lang sa pinaka board yung IC. So yan, para sa akin mga kabres, yun lang talaga ang pinakaano niya dahil kung ikumpara natin sa may heatsink, so mas maganda yung may heatsink dahil yung init ay hindi mag-steady doon sa IC, malilipat na doon sa pinaka heatsink. Yan po ang ano mga ka-viewers, ang purpose ko dito sa video na to. At isa din yung purpose ko dito, yan, kung sakaling mayroon kayong mga ganitong speaker na sunog na yung board, huwag yung itapon. Orderan nyo ng ganito or either ganito. Para ay mura lang naman to mga ka-viewers, itong ganito 200 plus lang eh. Ito nasa mga running 600, 500 plus. Pero nga 400 plus lang eh. Depende sa seller. Yan. Orderan nyo mga ka-viewers dahil kaysa naman bili kayo ng bago, yun nga, mas lalaki gasto nyo. Nga lang ito, wala siyang battery na katulad ng ginagamit sa mga 5 volts na Bluetooth speaker. Ang gagamitin dito ay baterya ng motor dahil 12 volts ito eh. At
kagandahan din ito, pwede nyo siyang salpakan ng 12 volts hanggang ito. Saan na yun? Ito, nakalagay oh, 12 volts hanggang 24 volts. So katulad din nung isa ko mga ka-viewers, ito 20 ba yun? Nakalagay 12 volts. Yan, nahulog na, buwang na. Ito mga ka-viewers na nakalagay dito. Ayan 12 volts hanggang 24 volts. So ito mas maganda siya dahil kung gagamitan mo siya ng adapter na lagpas 12 volts, so okay, no, walang problema. Meron kasing ganito na hanggang 12 volts lang yung kaya niya. So yun, pag nalagyan nyo po ng adapter, kung sakaling wala kayong baterya or adapter gagamitin nyo, pwede naman ito mga kapreso, gagamitin nyo sa 220 yan dahil may power supply naman ito. Pero para sa akin, mas safety kasi, mas maganda yung separate yung power supply. Para sa akin iwan ko lang sa mga kapwa technician ko dyan, pero para sa akin, mas maganda separated yung power supply kasi kung sakaling magka-problema ay hindi madama yung secondary. Sa opinion ko lang din yun iwan ko lang sa mga master natin dyan. Ayan, ito yung ginagamit ko pang testing yan naka-power na yan yan, itong ano na to, itong ano to ay adapter na to ay 3.5 amperes yan mga kabeso. Yan siya yan, ito yung ginagamit ko dito pang pa-sounds. So yun nga mga viewers, pinapakita ko lang sa inyo dahil kung sakaling mayroon kayong ganito na sira na yung pinakabod niya dito sa taas, so wag nyo itapon, palitan nyo ng oriran nyo ng ganito. So ang ginagawa ko naman dito dahil yan, at isa pasensya na dahil hindi siya mas maganda yung pagka-ship. Ako naman talaga walang gamit na pang-cutting, kaya cutter lang ginagamit ko dyan mga ka-viewers, cutter lang. So yan ang purpose ko naman dito, tinakpan ko dahil lumalabas yung yung pag ginagamit natin yung ng speaker, yung hangin lumalabas, so pangit yung boses niya. So tinakpan ko at meron din ako purpose nito. Pwede ko din lagyan dito ng cellphone tuwing nagpa-sounds, dito ko ilagay yung cellphone. O diba, maganda siya, hindi mahulog dahil pwede mo palagyan ng cellphone dito o ano bang ilagay mo dito. So ito, lagyan ko pa ito pasadahan ko pa ito ng varnish para kung sakaling mabasa-basa dito hindi basta-basta lumubo itong kasi lang to plywood. Yan, pagpasensya nyo na yung pagcutting ko pangit, hindi naman tayo tawag diyan. Wala kasi akong sa tungkol sa mga carpenter. Kaya sa akin, isa pa wala kung siguro kung mayroon akong gamit, gagawin ko talagang mas maganda. Wala naman tayong gamit dahil hirap nga tayo. So wala akong gamit, kaya ganito yung resulta. Pero ako lang naman gumagamit dito mga ka-viewers. Pero pag-igihan ko pa ito na gumanda at ito ay yagyan ko pa ng varnish para maganda naman yung niya at hindi masira kagad tong plywood na to. So balik tayo dito. So ganito yung isa mga ka-viewers, ang setup nito. Ayan. So yun nga ang plano ko dito ay lagyan ko dito kasi meron akong maliit na blower, so ilagay ko dito dahil yung hangin pwede niyang yung ice habang ginagamit hindi siya iinit dahil may blower. O di ba mga ka-viewers? Magandang technique yun. Yan, so yun ang naisip ko dyan para mas tatagal pa ito at iwasan lang na mabasa dahil sa labas na nakalabas to kahit anong speaker, iwasan talagang mabasa dito dahil yung nakakos yan ng nasisira yung speaker natin pag nabasa yan. So yan, sinishare ko lang sa inyo. So nga pala, bago tayo mag-testing mga ka-viewers, mega loud shoutout pala. Shoutout tayo dito sa video na to dahil so yan, mega loud shoutout sa mga silent viewers, organic viewers, sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel at lalong-lalo na kay Sir Jun Santiano. Ayan, mega loud shoutout Sir Jun. Kay Sir Randy Trinidad, Alex Paroni, ayan, mega loud shoutout kay Ate Cecil G. Chua, Sir Alex Paroni, kay Sir Ryan De Leon, Florindo Isidro, ayan, kay John Mercado Jr., ayan, at kay sino ba yan? Manuel Madocon, ayan, mega loud shoutout sa iyo Sir Manuel Madocon, Sir Ferdinand Lopez at sa kanyang dalawang anak at sa kanyang may bahay, ayan, mega loud shoutout sa iyo Sir, sa Lopez family, mega loud shoutout. Sir Edgardo Jr. Dato Talavera, Sir Edgar Macam, BCTV Buso Bandiquillo, Ray Macasiano ng Jimmy Cavite, kay Belgian Calderon, Ferdinand Ronquillo, Emerald Quillosa, Cesar Plistado, Anastasio Sertisa, Sir Darmin, Sir Chris Legitimas, kamusta po Sir Chris Legitimas,
Jeffrey Nobillas, Sir Damaso Ramos, Baltasar Giorpo from Valencia, Badyang, Valencia, Bohol. Ayan. Roldan Mendoza. Miguel shoutout sir, Roldan Mendoza. Ching Ching Magsano. Ayan. At kay sino pa yun? Kay Kenneth Cañete. Ayun. Kay Nonoy Sir Nonoy Valles. Miguel shoutout Sir Nonoy Valles. From Tansa, Cavite. Liberato Kunda. Ayan, Miguel shoutout sir. Noel Di Guzman. Ayan, Miguel shoutout sir. Noel Di Guzman. At yan, lahat ng mga dumalaw at nag-comment sa aking mga upload. Yan, palaging nag-comment. Mega loud shoutout sa inyo lahat. Ayan. At ganoon din sa mga kapwa ko tech vloggers. Ayan. Or sa mga kapwa ko mga vlogger. Ayan, mega loud shoutout sa inyo. Kay Maya Vlogs, Inting Butingting, Andy Rabino to, Andy Tech. Kay Andy Rabino TV Tech. Ayan. At kay Andy Rabino to. TLA Tech Share, West Jojo Tech. Ayan, tapos na ba si Adil Inting? Inting Butingting. Ayan. Ricardo Bernardo, Fix in Review, Yoda Tech TV, John P. Technician. Rodolfo Studio, or Tech TV Official. Kay Yoyong Stripper and Tutorial, Tons Bahay Vlog. Jimenez Ivan Vlog, Phil-Am Country Living, GeoJust TV, White Ferry, Horseshoe TV, Bullet Train Channel, JJE Channel, Soktik TV, Kiri Mendoza Vlogger, Nelt Vlog, ayan, Miguel shoutout sa'yo, Sir Idol, Nelt Vlog, Idstick TV, JFC TV, John Taperla TV, Maris Diaries, Kikakay Vlogs, Music Hub, Inkin DIY, Belber Mads, ayan, Miguel shoutout, kay Sir Aguido Flores Jr. Halin, aka Vlogger na Teacher ng Quezon City, kay Lynn Aballi Lifestyle, si Buwanang Amaw, ayan, Roadside Fishing Adventure, Mercy Wiram, Amigos Amigas, Tuna Incabo, ayan, Leotech, DJ's Channel, Inlightes TV, Lex TV Official, Heroes Flores Mix Vlog, The Burton Channel, Sir Watkins, ayan, Life in Japan Countryside, Abida Explorer, Dinlings TV Vlog, Nanatanan, ayan, kay Marco Francis 713 Mix Vlog, kay Foodie Expert, Just Dado Vlog, Island Store, ayan, at ano na rin kay Master Guyets Kalikot. Yan, Miguel shoutout Master Guyets Kalikot. Kay IQC TV. Yan. Kisnel Channel. 3M Vlog. Jinky Inok Vlog. GWG Ward. Kay Bitoy Malana. Darwin Tech. Farmer Boy TV. Roger Cedric. DJ Disco Hunter. Ipras View. DJ Lin Mix TV. Miss Jamie Balina. DGM Mix Vlog. Yan, Miguel shoutout sa iyo, Idol. DJMX Vlog, Wellmas Music Vlog, Master Jobs pa, Monarch Smart TV, Michael Jackson, ayan, PBG Blabber Pan, Kayari Vlogs, Atimers, Kakaro Vlog, Linel Jai Jobudiso, Nanay Robe Channel, kay ano pala, kay Capti Adventures, ayan, mega loud shoutout sa iyo, Idol, Capti Adventures, ayan, kay Brother Joey Music, Rickman Vlog, Wild Boys na Bulastog. Ayan. Mega loud shout out sa inyong lahat. Ayan, sa mga hindi ko nabanggit, pasensya na po kung meron akong nakalimutan. Ayan. Ayun, so ayan, mag-testing tayo dito mga lods. Dahil ipakita ko sa inyo. Ayan, pero mga nasa na akong gamit ay Bluetooth pero wala akong wala akong cellphone na pang sounds yung gamit ko nung unang ay isasawa ko. Yung nagamit din niya Kaya ito na lang. FM na lang yung ipaparinig ko sa inyo mga viewers. Ang importante marinig nyo na nagsasounds ko siya. Ano? Bluetooth mode. Yan, Bluetooth mode daw. Bluetooth mode kaagad mga viewers. Yan o, so na yung power na dito. Yan o, big siya ng pula. So ngayon, ipasounds natin siya mga viewers. Atin siyang i-select sa ayun. Dito. Yan. Tapos dito. Diba? Malakas siya mga ka-beers, malakas.
Malakas siya, malakas. Yan, malakas siya, di ba? Malakas siya mga ka-viewers. Yan. Kung anong tagalan, baka maano tayo, masipa tayo ni Lolo. Yan, baka makapirat tayo. So yan, kung nakita nyo, malakas siya mga ka-viewers. Yan. Oh, malakas siya, malakas. So maganda siya mga ka-viewers. At yun, meron akong gamitin pang video okay, pang testing dito. So yan. So ito namang isa, yung dati niyang board ay balak ko mga ka-viewers ay kung meron akong time, gagamitin ko ito dito sa aking ginagawang ito. Yung ginagawa ko na isa, lagyan ko ng speaker para kung sakaling mag-repair, may pang pang sounds kahit mahina, kahit hindi lang kalakasan, pang jamming lang ba. So itong board na to gagamitin ko dahil sayang to patibay itong kanyang IC, matitibay itong mga ka-viewers. So yan, hanggang dito lang po yung itong video na ito mga ka-viewers at isinishare ko sa inyo. Sana po ay maroon kayong nakuhang kuting ideya tungkol po sa mga speaker na sira na hindi basta-basta ang itapon at mayroon pang pakinabang kung tayo ay maparaan. Ayan. So kung sakaling mayroon kayong sikanan na speaker na board na sira yung pinaka-speaker niya, buo pa naman yung board, so at mayroon kayong iba, so pwede nyo isalpak sa iba. Tulad nito, meron ako dito, meron pa nga ako ditong ibang maliliit lang So dahil ngayon ay nakaano tayo sa online, kaya ginagamit natin. So ito na siya. O, di ba? Simpleng paraan mga viewers para tayo ay hindi na magasto ng malaki. Kahit bibili tayo ng ganito kalaking speaker, ito may kamahalan to mga viewers. Aabot to ng dito sa amin, aabot to ng 2,000 mahigit Itong speaker, ganito kalaki. Nako, 2,000 mahigit mga viewers. So mas maganda, yun lang. Tayong gasto. Kunti lang yung gasto natin at nakakatipid pa tayo. O, di ba? So yan, hanggang dito lang po mga viewers at ayan, sana po huwag niyong kalimutang i-subscribe yung aking channel at i-share sa iba mga ka-viewers para makatulong din tayo sa mga gustong mag-DIY. At huwag na rin kalimutang i-like yung ating video kung inyo nagustuhan. So ayan, bye-bye mga ka-viewers at kita-kita tayo ulit sa aking next na mga upload. So ayan, bye-bye po mga ka-viewers.